Hello po, kamusta po mga kababayan? Si Kamanong po, inyong lingkod ay magkukomento naman po. Samahan niyo po dito po sa Tambayang Makabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan at tayo po ay mag-umpisa na. Umpisa na po natin komentuhan. Ito pong NBI ay kakasuhan na daw po ang Vice President Sara Duterte dun po sa video na chinap-chap pinagputol-putol nila di umano para po palabasin ng Vice President ay nagbabanta talaga sa buhay ng mga salot at sakim sa pera at kapangyarihan di umano. Painggan po natin itong balita at panoorin at komentuhan po natin at kung anong klase din po na NBI meron ng Pilipinas ngayon. Tingnan po natin mga kabayan at panoorin din po yung video na kumakalat kay Matibag. Umpisahan muna natin pakinggan at panoorin ang balita. Inirekomenda ng National Bureau of Investigation o NBI ang pagsasampa ng 3 counts ng grave threats at 1 count ng inciting to sedition laban sa Vice Presidente Sara Duterte. Ayon sa NBI, hindi katanggap-tanggap ang depensa ng Vice Presidente na conditional lamang ang kanyang banta dahil malinaw umano ang intensyon nitong manakot at magpahayag ng seryosong panganib laban sa matataas na opisyal. Batay sa investigasyon, ang mga naging pahayag ni Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay itinuturing na pang-udyok sa publiko upang mag-alsa o magkaroon ng kawalan ng tiwala sa kasalukuyang gobyerno. Gagamitin naman ng House Committee on Justice ang ulat na ito bilang mabigat na ebidensya sa kinakaharap na reklamong impeachment ng Vice Presidente. Po mga kabayan, grave threat daw at inciting to sedition. Ayon po yan sa NBI sa pangunguna po ni Matibag mga kababayan. Dahil nga po yung pinalabas na video dyan sa House, dyan po sa House Committee on Injustice. Alam naman po natin dyan, ang layunin yan. Hindi po ba? Para po ipagtanggol ang kanilang mga sarili dahil mapuputol ang mga sungay at buntot nila pag naging presidente si VP Sara. Ito po yung actual video. Panoorin po muna natin yung video. Kung talaga po ba na may pagbabanta mga kababayan. Dahil ang Vice President ay tinanong mga kababayan, tinanong siya hindi po ba? Ito po. Kasi hindi naman po nila pinalabas ang buo sa Kongreso, sa House of Representatives. Ito po, pakinggan po natin at panoorin mga kababayan. Buti na nga lang, abogado si Attorney Lopez eh. Kasi alam niya kung ano sasabihin niya doon sa mga pumasok sa kwarto niya. Na-take note, nagnakaw pa ng cellphone. Saan ka nakahanap? Papasok ka, nanakawin mo yung cellphone, dadalhin mo pa yung tao. Diba? Princess, you're raising your hand. Hello? Naririnig po ba ako, Princess Maui? Yes. Oh, thank you. Good morning po, Madam Vice President. Thank you so much nga po pala sa dala niyong hopya nung hearing na pumunta kayo for PRRD. Kami yung nasa likod niyo po, yung tinawag nilang bastos kasi pumalak pa kami because of Congresswoman Cardema. Yan. Thank you, ma'am. Nakakain kami. Ako po ay natatakot kumain ng pagkain doon baka mamaya. Ma'am, mag-iingat po kayo. Nasa teritoryo kayo ng kalaban. Okay lang po po, ma'am, kasi sila naman na eh. Sila talaga yung bastos eh. You read what you saw. Yeah. Mag-ingat po kayo kasi sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Dahil sa pagkakasama niyo sa kanila during the campaign and during the 2022 elections. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs and baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balakin in the future. So mag-iingat po kayo. Kami po kasi kami ng EDSA Friday Group, kami yung bumababa every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang
venue, sa dinami-rami na ng problema natin, ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Eh ano po kaya ang remedy naman ninyong mga nasa posisyon o ng mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang korupsyon at krimen laban sa taong bayan? Ano po ang pwede nyo maging remedy para matapos na ito, lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na? Yes. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. So, alam mo, ma'am, yan ang lagi kong sinasabi sa Makabayan Blanc nung mayor pa ako. Ang laban, wala dyan sa EDSA, ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban, ma'am, nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. We appreciate yung expression ninyo ng disgust, ng pagkamuhi, ng hopelessness, kasi it reflects kung ano yung nararamdaman ng marami, milyon. Alam ko yan, ma'am, kasi kahit saan ako pumunta, ako ang sinasabihan, binoto namin yan dahil sinabi mo, iboto namin. So, yes, ma'am. Maraming salamat sa ginagawa ninyo. Dahil sa ginagawa ninyo, I'm sure nakikita yan ang taong bayan. E na-appreciate nila yan. Marami sa ating mga kababayan ang gusto sumali sa inyo. Pero sa sobrang hirap ng buhay ngayon, hindi nila maiwanan yung mga trabaho nila at hanap buhay nila para pumunta sa daan. Yan po, mga kabayan, hindi po nila pinalabas yan sa House of Representatives. Yung buo, pinutol po nila, inedit, ba? At pinalabas nila ron yung pagbabanta. Siya po'y natanong, tinanong po siya ni Princess Maui ang nagtanong. Dahil nanganganib ang buhay niya. Dahil halos lahat kalaban na ang tingin sa kanya ng buong gobyerno. Lalong-lalo yata ngayon ng NBI na magsasampa pa ng kaso. Kaya po mababasura lang po yan. Pagka po dinala sa korte yan, basura lang po yan. Abogado po ang Vice President. Saka may conditional yon. May kondisyon. Pagka siya'y todas na, pagka siya'y pinatay, napatay na. Mga kababayan, ngayon po ba, may banta po ba sa buhay ng palasyo na sinasabi po nila? Nasa kanila lahat ang security. Hawak sila. Hawak nila lahat. Kapulisan, kasundaluhan, men in uniform. Mga kababayan, meron na po ba? Mas marami pong threat sa Vice President dahil siya po ang pinababagsak. Hindi po ba? Dahil nga po, ang Vice President ang puputol sa mga sungay nila at buntot pagka ito'y naging presidente. Kaya po itong kinakaso nilang ito, pinalalaki lang po ito ng mainstream media at ng pamahalaan, lalong-lalo yata ngayon ng NBI, dahil kasama na rin silang lahat sa tinatawag na demolition job at puro black propaganda di umano sa Vice President at sa pamilya Duterte, mga kababayan. At sino po ba si Matibag, mga kababayan? Napakahusay po ba? At napakalinis po ba ni Matibag? Pakinggan po natin ang kumakalat pong usapan ni na Attorney Melvin Matibag at ni Mel Sabio, mga kababayan. Kung gaano po katinding pagbantaan ni Matibag si Sabio na wala pong kaso. Hindi po yata kinakasuhan si Matibag dahil pinagbabantaan ang buhay ni Sabio. Pakinggan po natin ang kumakalat nilang video, mga kababayan. Attorney, wala akong sinabing masama doon sa iyo. Bakit mo ginapos? Ano mo lumang balita yun? Bakit hindi nila gusto mo gawin? Attorney,
malisya. Ay, kayo ang nagbibigay ng malisya. Hindi na kasi na ngayon. Bakit mo ko kailangan anong mo sa akin? Yan po mga kabayan, mahaba po yan. Nagmumurahan po sila at pinagbantaan po ang buhay ni Mel Sabio, mga kabayan. Ito pong si Matibag. Hindi pa yata siya NBI dyan, mga kabayan. Hindi pa siya NBI. Kasi, mga kabayan, grabe po. Puro po pagbabantang chuchugiin. Chuchugiin kita! Mga kabayan, nakita nyo po? Nakita nyo po? Pero nagulat lang po tayo, bakit hindi sinampahan ng kaso ito? Si Matibag. Puro pagbabanta sa buhay ni Sabio Hindi po ba? Walang kondisyon yon. Walang kondisyon. Direkta niya sinabi na chuchugiin niya si Sabio. Di ba ba? Hindi katulad ng Vice President, may kondisyon pa. Pagka siya'y patay na, pagka ako'y pinatay nila, hindi ako papayag na hindi sila sumunod dahil pinatay nila ako. Hindi ba Melvin Matibag? Kaya mababasura lang po yan. Kasi tinanong siya. Tinanong lang po siya, sumagot siya. Dahil po yon, forum po yon sa para pong isang group chat yun na pumanahan doon po lahat yung mga taga-suporta ng Vice President at siya po'y natatanong. Siyempre po matatanong po yung security niya. Dahil noong mga time na yon, binawasan po siya ng security. Di po ba? Ng AFP at ng PNP. Binawasan siya nung panahon po ni General Marbil. Kaya nga po yung kanya security ay nanganganib po dahil nga po nabawasan ang seguridad niya dahil ang security kinuha. Hindi po ba? Kaya po yung issue, matagal na po yung issue na yan Kaya nga lang po mga kababayan, dahil nga sa fishing expedition para mapabagsak ang Vice President, dahil wala po talagang matibay silang ebidensya. Hindi po kasi uusad ang kanilang impeachment kung ang dala-dala lang nila na testigo ay isang nakakulong na convicted ng kidnap o ransom at isa na tinatawag na pambansang asong ulol di umano at tinatawag din pong may trililing at tinatawag din pong pambansang sundalong kanin di umano. Kung yan lang po ang ipipresenta nila na mga ebidensya at witness sa Senado, mga kababayan, olats, depende na lang po sa mga senador na masisilaw kung mga gahaman, swapang, at syempre may karga-karga na maleta. Hindi na po titingin yan kung ang ebidensya mo ay tinatawag na papel de hapon. Mga kababayan. Hindi na po titingin ang hindi po titingin sa ebidensya diyan at hindi po nila i-verify yan. Yung mga may maletang karga-karga, may mga bag at envelope at sangkot po sa isang damukan na insertion at mga allocable billion. Yan, sarado na po mga isip niyan pagka ganyan na senador. Hindi po ba? Pero meron pa po mga senador diyan na matitino. Kukwestiyonin po lahat yan. Kukwestiyonin yan. Kaya dito naman po sa sinasabi po nakakasuhan ang Vice President ng NBI, mga kababayan, sige, kasuhan nyo. Matagal na yan Matagal na yan. Pero bakit hindi nyo makasukasuhan? Puro kayo salita. Dalhin nyo na sa korte. Hindi po ba? Last year pa po yan. Tagal na yan. Bakit po? Timing na timing, mga kababayan. At gagamitin daw po nila sa impeachment. Hindi naman po impeachable yan. Ang bira. Yan pagbabanta. Hindi po ba? Ang impeachment po, mga kababayan, hindi po ba? Kailangan korupsyon. Kailangan ay korupsyon. Pero kung talagang impeachment po ang habol nila, kung matitino po ngayon ang mga politiko, yung nasa palasyo, isang damukal, corruption issue, pera, lalong-lalo po yung pinipirmahang budget, GAA, na naging gago, isang damukal. Baka po hindi tumagal ng isang buwan, impeach na sa dami ng issue ng korupsyon nung nasa Malacanang. Hindi po ba? Kaya dito po kay Matibag, mga kababayan, good luck na lang po.
Kung ang hawak po kung hawak po rito na piskal o sinasabing judge, nako po, mga ngamote lang po ito mga kababayan. Kung hindi nila ipe-pressure. Pero po, mga kababayan, matagal pa pong usapin sa korte yan. Alam naman po natin pagdating po sa asunto sa korte, matagal pa pong usapin yan. Baka po presidente na si BP Sara, hindi pa tapos yung issue na yan, yung kaso na yan. At wala pong patutunguhan yan, mga kababayan. Dahil nga ang sinasabi ng Vice President, siya po ay natanong lamang. Tinanong lang siya. Lalo-lalo sa kanyang proteksyon. Hindi po ba matibag? Samantalang ikaw, diretso, napakarami mong PI, pagmumura at pagbabanta kay Sabio o ano ba pangalan nun, mga kababayan? Yung pinagbantaan niya. Tingnan nga natin, nakalimutan ko yung pangalan yung pinagbantaan niya. Yun, si Mel Sabio. Grabe pagbabanta mo dyan. At kalat-kalat na't kumakalat sa social media yan. Mas grabe ka sa Vice President pag nagbanta. Mas di hamak na grabe ka magsalita sa pagbabanta. Nachuchugiin kita! Grabe ka, Mel Matibag. Pagka naging presidente ang Vice President, lalabas lahat yan. At baka kasama ka at baka unahin ka pa, putulan na sungay at buntot. Di umano. Dahil unang-una, may issue ka rin sa flood control, di umano. Kasama mo pa ang mga contractors. Hindi kaya? At lalong-lalo ang asawa mong congresswoman, may issue rin yata ng mga flood control, insertion, allocables, billion-billion ayon sa Cabral Files na pinalabas ni Congressman Lebiste. Hindi kaya? Kaya ka nga na-appoint dyan, di umano, para sa demolition job. Hindi kaya? Yan po mga kababayan, ang pilit po nila, pinipilit, pilit na pilit, dahil wala po talaga silang magagawa. Dahil kung hindi nila pababagsakin ang Vice President, manganganib po lahat ang karir nila at isusuka pa ang mga pinagnanakaw nila na pera ng taong bayan. Kaya po lahat gagawin nila. Wala na po tayong maasahan sa mga departamento na sinasabi para sa hustisya kung mismo itong mga departamento na ito ay involved at sangkot saan? Sa sindikatong gobyerno di umano. Maraming salamat po mga kababayan sa nagusto po na ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. Sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you rin po. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Felipe Siapno ng Texas, USA. Mila Yi, Tatay Nick ng Canada, Tatay Nick ng Toronto, Canada. Kay Annie Jo, Jem Aris sa United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Eric Hershio ng Canada, at kay Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA, at si Gay at Shena, Balance Vision TV, si Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, at si Rolando Timbol ng Alberta, Canada. Thank you po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo at lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. Shoutout po sa inyo lahat at God bless po sa ating lahat mga kababayan. Taste lang po tayo mga kababayan. Bye-bye!